Welcome back sa YouTube channel. Ang ating story po ay ang pinakamaliit na bato. Ang guro at ang kanyang mga estudyante ay naglalakad sa isang bulubunduking lugar. Malayo pa ang kanilang lalakbayin. Ang mga estudyante ay nakaramdam na ng gutom. Wala naman silang nadaraanang puno na may bunga para makapitas sila ng makakain. 2 batis na ang kanilang dinaanan. Uminom sila lahat sa 2 batis. Napawi naman ang kanilang uhaw. Ang hindi lang mawala ay ang nararamdaman nilang matinding gutom. Wala rin namang mga bagay at tindahan sa kanilang dinaraanan. Maari sana silang bumili o humingi ng anumang pagkain para mapawi ang kanilang gutom. Nahihiya naman silang magsabi sa kanilang guro. Alam nilang ang kanilang guro ay mayroong kapangyarihan. Kung gugustuhin nito ay maaari itong makagawa ng pagkain para sa kanilang lahat. Kaya laking pasasalamat nila nang huminto sa paglalakad ang kanilang guro at marap sa kanilang lahat. Malayo pa ang ating lalakbayin, sabi nito. Kailangang magkaroon tayo ng panibagong lakas. Lumampot kayo ng tig-iisang bato at dalhin ninyo dagdag pa nito. Nagdamputan naman ang mga estudyante. Mayroong tumampot ng malaki at mayroong maliit. Isa sa mga estudyante si Islaw. Nainis siya sa kanilang guro. Dahil gutom na nga sila at pagod ay pagdadalihin pa sila ng bato. Sa inis niya ay maliit na bato lang ang kanyang dinala. Lihim pa niyang pinagtawanan ang ibang kasama dahil malalaki pang bato ang kinuha ng mga ito. Pagsapit nila sa isang batis ay sinabi ng guro na magpahinga muna sila doon at kakain. Saan po tayo kukuha ng kakainin? Anis na tanong ni Islaw. Iyang mga batong pinadala ko sa inyo ay gagawin kong tinapay. Sagot ng guro. Yan ang magiging pagkain ninyo. Sa isang pitik ng daliri ng guro ay naging tinapay nga ang mga batong dinala ng bawat isa. Sising-sisi si Islaw. Pinakamaliit ang dala niyang bato. Yun! Dahil si Islaw ay nainis na sa guro dahil gutom na gutom siya. Kaya palihim niyang dinala ang maliit na bato at pinagtawanan yung kanyang mga classmate. Kasi ang akala niya na isahan niya yung kanyang mga classmate dahil malaki yung karaniwan, malaki po yung bato na dala ng kanyang classmate. Samantalang sa kanyang pinakamaliit, hindi niya akalain na yung bato palang pinadala ng teacher, yun pala yun ang kakainin. Gagawing pandesal ng teacher, no? Isang pitik lang daw. Isang pitik lang. O, magiging tinapay na daw yun, no? Kaya si Islaw ay maliit yung kanyang syempre maliit yung bato na dinala niya, maliit din yung kanyang tinapay. Kaya yung kanyang kakainin maliit dahil maliit yung kanyang dalang bato. Yung iba malalaki, no? Kaya siguro nagsisi siya dahil maliit din yung kanyang dinalang bato, no? May tanong tayo. Hindi na rin alam kung alam ni Mateo tong tanong. Mateo, ano ba yung dinala ni Islaw na maliit? Bato. Opo. Anong ginawa ng guro ng bato nung dala ng mga bata? Anong ginawa niya? Anong ginawa ng guro doon sa bato na dala nila ng mga bata, ng mga estudyante? Pinitik at naging isang ano ba yun? Tinapay. Opo, tinapay, no? Naging isang tinapay at yun ang kanilang kinain, no? Kaya naman, yung mga nagdala ng malalaking bato, malalaki din ang kanilang mga tinapay. Samantalang itong nagdala ng maliit na bato, maliit din syempre yung kanyang tinapay. Akala niya na isahanan niya yung kanyang mga classmate. Yun pala, siya pala yung naisahan kasi malaki yung iba, nagdala ng malalaki
Tapos samantalang siya, maliit lang yung dala-dala niya, no? Kaya gugutumin siya kasi malayo ang kanilang lalakbayin. Malayo yung kanilang lalakarin, no? Biruin mo, ang layo-layo ng lalakarin. Tapos maliit na bato yung kanyang dala. Kaya naman maliit na tinapay lang yung maaring magawa sa kanya ng guro, no? Ang reason natin dito ay kung ano yung sinabi ng guro, sundin mo at wag mong tawag nito, wag mong akala mo na isahan mo yung mga classmate, ikaw pala yung naisahan kasi maliit yung iyong tinapay, no? Ayun, maraming salamat po guys sa inyong pagsama. Hanggang sa muli po, si Mateo din po yung magpapaalam na. Wala si Mateo sa ating mundo. Paalam, baby. Bye po guys! Bye, bye, bye. Thank you for watching.